Pero kasi may palag din kasi yung ano eh. Game 3! Pasok Tingnan na tayo natin. sa Land of Dawn. Sige, the first time we saw Golden Sun, walang napala. So, tingnan natin kung okay pa rin ba ang status quo. Kung kaya bang lusutan ng keso ng EVOS Esports ang Blacklist International making their way to the LCQ. Okay, so in terms of mid control, alakas din kasi ng Eve Tig eh. Pag maganda yung performance sa mid trio ng EVOS Esports, pwede silang madalian sa Blacklist International dito at ma-mitigate yung isang Khalid at Harit combination. Tapos ang story naman ng Blacklist Ayan, dito is babasag sila ng formation. Sila yung taga-basag ng formation. Oo, syempre kasi ayaw mo din naman maglaro around the Zaman Force. Pagandahan na lang yun ang paglapag ni Clocon tsaka ni Harit eh. Tsaka ni Outplayed ng kanilang mga ulti. Pero ito one of the main differences is kanina may Granger. And the Granger is so good at taking advantage of good formation. Ito Sun. Dapat nasa gitna ng laban pag Sun eh. Gitna ng laban or talagang literal na magsi-split push yung aala Super Marco ka, yung kalaban mo lang talaga yung mga Torre. Galit ka sa Torre. Yun yung pwede gawin ng Tony. But again, alam naman natin Blacklist in terms of macro game, alam nila yan eh. Sanay sila sa mga nagsi-split push. Kalaban pa naman nila sa MPN, puro mga nag-split push. Pero teka lang, dahil sumasagot ka agad dito yung Blacklist International First Blood. Make it 2 kills for MP at nakatakas pa nga si MP with the joy. Yan ang favorite kong combo kay Joy eh. Yung electrifying beats, dash, emote. Okay, so na-mitigate mo agad yung pwede maging early game aggression ng EVOS with their mid-trio dahil nahihirapan ng makipagsabayan. Etong EVOS Esports. Ang napatay mo pa, yung mga core. Hindi yung roamer, wala kang paki dun sa roamer. Yung mid at saka yung jungle. And that means sobrang ahead ni MP, sobrang ahead ng Blacklist. Okay. Turtle up for grabs. Makukuha pa rin ni MP habang si Veldora nagwala sa maling kalaban. Apat ba naman katapat kahit malakas ka, hindi mo kakayanin ang lakas ng apat na agents. That's gonna be Blacklist International winning the trade once again. Similar to Game 2, kung saan naka 2 kills kaagad yung Blacklist, it was also Clocun. Yung una nilang napitas. Kanina, it was Clocun tsaka si... Hindi, Annabelle yung ngayon. Kanina yung gold si Nikki nung Game 2. Alright, yeah. Pero in the first kill, yung double kill ni MP, di ba? Si Annabelle tsaka si Clocon yun. And Masakit. then now, sinama pa si Veldora na pinagmuan Chihuahua yung Unleash the Beast. So, already, nahirapan na mag-ramp up yung EVOS. So, I don't know. Same ba? Maybe faster. Ask me now, Ingan. Parang faster yata yung Blacklist ngayon kaysa Game 2. Pwede. 2K 3 minutes. Gold lead ka agad. Wala ka pang maaasahan kay Sun at this point. Kinakailangan niya makuha yung mga attack speed items sa kinakailangan niya para makapag-split push. And looking at outplay, parang hindi naman siya nahihirapan. Wala naman siyang pake. So far, yung kailangan gawin ng EVOS Esports, which is matawid kahit papano sa spike ng isang Sun, pwedeng baliwalayin ng Blacklist kung tuloy-tuloy yung aggression nila eh. And that's why you're looking at a lineup by Blacklist na parang iisipin mo na choke out yung mid-trio. Pero nananalo sila sa side lanes. I think that's the one thing that they're holding on to. Natutuwa ako nakita yung Sun, yung parang walang magawa. Tapos paulit-ulit pinapauwi ni JM Pinkman, yung Lucas ni Veldora. Tsaka balikan natin yung point mo kanina na yung breaking the formation. Yung pwede maging key factor for both of these teams. Naka-Valentina nga pala si Hudge, so pwedeng niya at any moment kunin din yung implosion. Tapos with the double dash, makapag-setup ng mas maganda kaysa kay Tony. Kasi meron din siyang Purify na wala yung EVOS. There's no way for them to disengage. Speaking of engage, nagsipasukan na nga yung mga members ng dalawang koponan ngayon. Nako po, malaki ang clash pero ang una makakapatay si Veldora pero tutumba din naman si Annabelle. Ito na yung sagot. Ganti lang ang Blacklist International dahil tutumba na din si Tony. Make it 3. Veldora joins the picture as he falls down. Blacklist International. Almost 3K gold lead. 6-1 kill scoreboard. Gina G, yung Blacklist. Sabi ni JM, game pa, ay hindi na ba? Back na ba ako? Sige, sorry. Mine. Tapos ngayon, convert straight into a turret in mid. Walang magawa si Clocun. Ito na naman.
After the second turtle, transition to the mid lane, nakakuha kaagad sila ng Torres. So, expect mo si Annabelle laban kay MP, pero teka lang, pumasok na naman dalawang members ng Blacklist International laban sa dalawang Nikki. Hindi nila mapipita si Nikki, pero ang maganda dyan, mahihirapan makipagsabayin sa scale itong si Annabelle kay MP dahil butas na yung gitna ng EVOS Esports. Ang bilis. Sa totoo lang 5 minutes pa lang mabutas yung mid. Ang bilis nun. And because of that, mas madali yung rotations ng Black. Oh, set, pero may Purify naman yung Blacklist kaya makakatakas sila kahit may Billboard Manipulation pa. Perxiva nakapag-flicker out para makalayo. Hadj kinuha din naman yung Unleash the Beast. Outplayed, pumasok ko na sa Summon Ford kasama si JM Pinkman. Hinahabol ito si Clocon with the Infernal Pursuit. One more hit pero makakatakas si Clocon doon. Kapalit naman ang buhay ni JM Pinkman. A little bit of an over-aggressive play from Blacklist. Pero ang kapalit naman nun, Tori sa baba, pati Tori sa taas. Blacklist International cross-map play. Dito, ginamit nila, they benefited doon sa gigil ni JM. Men, sige, papasokin ko na lang para ma-push back sila. I-push nyo na to. And because of that, 6 minutes, 4,000 gold lead para sa Black. Tingnan natin yung early items. Okay, JM playing the mid game to the long game. Maagang Thunderbelt. Tapos, maaga rin na Winter Crown. This could be a Winter Crown or a Blood Wings. Oh yeah, ano to? Blood Wings to. Blood Wings muna. Para kay JM Pigman para mas masustain niya yung mga dives na ginagawa niya all throughout. MP unbothered, mukhang makakasecure na naman ng isang neutral objective habang EVOS Esports will transition to a cross-map play up top. JM Pigman ang kanilang target. Infernal Pursuit is there, outplayed. Papasok nga ba dito nila pag na yung Zaman Force Persiva pumasok with a Raging Sandstorm. Ito na nga si Outplayed. Sumasayaw sa dance floor para patumbayin si Veldora kapalit ng buhay ni JM Pinkman. Naku po, napakasakit na ng Unleash the Beast Persiva. Pinasok na naman itong si Nikki. Napapalayo so far. Wala pang magawa si Nikki dito. No turret takedowns for EVOS. Okay, kung ganito pa rin ang itsura ng mga team fights in the mid game to the late game, wala pa rin magagawa si Nikki. Sa totoo lang, this is going to be the same thing over and over again, lalo na kapag si Hadji ang nakukuha niyang ult ay implosion. Implosion, kaso si Hadj parang dalawa na ata yung kumuha na siya ng Unleash the Beast. Di ko pala alam kung kumuha na din siya ng implosion, pero at this point parang kahit anong kunin ni Hadj, beneficial for Blacklist eh. Chef, wag lang yung... Wag lang yung ano... Wag lang Queller at saka wag lang yung kay Sun. Hindi mo kailangan yun. RWM, Implosion, Unleash the Beast, okay na. So, yun pa lang. Isipin nyo pa lang, guys. So, that means, EVOS Esports, wala pa rin sila sa kalinggingan ng gusto nilang makuha na setup. If anything, I'm curious also, ano nga ba ang winning image ng lineup ng EVOS? Diba? Imagine mo, Ingan, anong gusto nilang makamit dito besides the perfect implosion? Perfect implosion, pero teka lang, nakikipag 1v1 dito si Outplayed. Annabelle, one more hit, makakatakas rin naman habang si Perxiva giving information for Blacklist International. Another cross-map play from Blacklist to take down the bottom lane turret. Grabe! Nagbaballoon lang na nagbaballoon yung lead na meron ng mga agents. Lumolobo, as they say. Blacklist International now 6K ahead. Nikki, takbo. Nikki, whoa! Takbo. Hinahabol ng bata dito ngayon. Andito na nga si Hadj, pati na rin itong si MP. To make sure na walang takas, ang mga members ng EVOS Esports pinatumba na itong si Nikki right on time dahil meron ng Lord na nag-spawn na mukha namang freely makukuha ng Blacklist. May hihirapan kumontes ngayon ng EVOS Esports. Beast on beast violence. Dalawang Unleash the Beast. Tama ka, Ingan. Any ult among the three ay happy si Hadji. And so far, ang tagal niya natin hindi nakita naka-cooldown tong Purify niya. So, ibig sabihin, yung EVOS, wala sila magawa para ma-threaten si Hadji. Libre ang movement ni Hadji sa mapa. This just proves din yung sinabi natin kanina. Sinabi mo kanina early pa lang na itong lineup ng Blacklist, this 5-man, one of the most mechanical lineups na palaro ng Blacklist. Hadji, siguradong mechanically gifted. Literal na kahit anong ulti pwede niya kunin. Hindi na ako magtataka, promise, kung nakuha pa niya yung ulti ng ni Nikki. Tapos magagamit pa rin niya yun. Tapos okay lang. Well, given how ahead they are, diba? Ladies and gentlemen, 8K na po ang lamang ng Blacklist. 7K, 8K, approaching that point. Ibig sabihin nun, lane to lane, halos isang item yun lamang. So parang kung basic attacks lang nakuha ni Hadji doon, masaya na siya.
more than what he wanted pa. And Perxiva just doing a good job na pinapalayo sa mga brushes itong si Tony para hindi makaset up at any given moment nila pag nga ng Raging Sandstorm, pero hindi pa rin naman kinocommit ni Tony ang kanyang flicker pati implosion play. So pwede pa rin makapalagang EVOS Esports dito kahit may Lord ang Blacklist International. Now, Blacklist International, napakasakit na ni Outplayed, na force out mo yung Unleash the Beast kaagad ni Veldora. Oh! Wala lang kay Perks! Okay lang. And because of the rise of Lucas, gumanda na naman ang buhay ng isang Valentina. Veldora down! Pasok si JM Pigman with the Infernal Pursuit para patubayin si Veldora. Ito na nga si Outplay, nagwawala with the Zaman Force doon sa loob. Buhay pa rin naman yung Lord. Dalawang members ng EVOS Esports ay wala na. Mukhang endable push na nga ang gusto ng Blacklist International. Hatch, kinasa na nga yung Real World Manipulation. Crocon tutumba sa kamay ni Perxiva. 2 members left. Quicksand Guard, okay, just to delay. Pero nakapagkasa pa rin ng Raging Sandstorm. 1 member, 4-3. At butas na ang bottom lane inhibitor turret ng EVOS Esports. Dagdag mo pa yung fact na long lane ang nabutasan sa EVOS Esports. So constantly kailangan nilang bantayan yan. Constantly kailangan nilang lagyan ng wave clear. Mas lalong hihirap tong Lord Dance, if you can call it that. Men, pili ko hindi nga Lord Dance to eh. Parang yung Lord na to may pangalang Blacklist, naka-jersey ng Blacklist kulay gray. Tapos mahirapan yung EVOS na nakawin pa yon. Hindi nila dapat nakawin, if ask me. Hindi nila dapat pagtangkaan kasi talaga matatalo sila doon. 10k yung lamang. 10k yung lamang. Masabi mo kahit sakit lamang yung Blacklist dahil kay Hodge na at any moment kahit ano kinukuha niya. Nakita natin, kinuha niya yung Real World Manipulation. Gamit, nahirapan, lumabas yung EVOS Esports doon dahil may Zaman Force tsaka Real World Manipulation doon sa dance floor. Sobrang lagkit ng sitwasyon ngayon ng EVOS Esports. Sumide quest pa ng buo si JM. Hindi pala siya nag-Blood Wings pa. Hindi niya tinuloy. Nag-ano muna siya, Domi muna. Medyo respeto lang sa capabilities din ng EVOS Esports. Kinakailangan at least may dominance ice yung Blacklist International doon. Pero sa totoo lang, tignan mo yung gold lead, 10k. Napakalaki. Again, 10k with little effort. Yung 4 kills ng EVOS dahil, number 1, towards the mid-game, nag-asim yung Black inside the base. Tapos yung mga early, bigay ni Perks yun, bigay ni JM. So it's all calculated. Uy, conceal. Okay, ito yung trade na gusto gawin ng EVOS Esports. Ginamit na nila yung conceal, pati na rin implosion. Kaso ang problema, Blacklist International handang sumagot. Crossbomb play kahit kumukuha sila ng Lord on outplay that Hodge. May papatumbahin, Clockon will fall down. Tony naligaw ng base. Outplayed, Hodge, hinahabol itong si Tony habang si MP nakikipagsayawan dito kay Veldora, naka-unleash na beast pero hindi mo kakayanin ang tunay na beast. MP will win that trade. Ako, pumasok pa si Annabelle pero hindi niya kakayanin nga si MP. That's 3 members down with Blacklist securing the Lord. Nagkalat-kalat na ang miyembro ng EVOS Esports across the map. 2 or 3 fights across the Land of Dawn. At ni isa doon, wala sila na ipanalo. Again, JM Pinkman, calculated risk, calculated ang pagbato ng katawan niya sa EVOS Esports para masecure ng Lord, para manalo ng fight. And because of that, nako, nalalapit na yata. I can smell it, Ingan. Raging Sandstorm kay Perxiva para mapalayo ang EVOS Esports. Buhay na rin ang 5 members ng EVOS habang may Lord pa na paparating ang Blacklist doon sa baba. Tutumba na ang mid lane turret. At gusto nilang patumbahin ng taas kaso ang problema Blacklist International parang endable na nga ang push na gusto gawin ng mga agents. Sabi siya, naka-gray na jersey ang Lord na yan eh. Inatempt pa ng EVOS. And again, I don't blame them. Nandun sila sa posisyon na parang, men, kapag hindi natin ito inattempt, talo talaga tayo. So I get it, I understand bakit trinay ng EVOS yun. Okay, Hodge, ginamit yung Unleash the Beast. Perxiva with the conceal. Gusto nilang patumbayin ng top lane turret at gumawa pa ng play. Meron silang minions din naman sa baba. Pero hindi pa rin nag-overcommit ang Blacklist International. Alam nilang nasa kanila na ang bola at hindi nila kayang mag-asim laban sa EVOS Esports. Okay. At this point, sobrang importante ng comms ng EVOS. Ito yung mga moments na, may hindi kasi tumitingin ng inbox, hindi ka tumitingin ng chat mo eh. Makinig kayo sa akin. So, now I'm wondering, sino sa EVOS ang kailangang magbantay? Sino sa EVOS ang nagsasabi nun na we have to do this? Dapat sundan nyo yun kasi hindi pwede mangyari yung nangyari kanina na nagkalat-kalat sila. Tsaka napag-usapan natin yung possibility of a perfect implosion set. Tignan mo si Outplayed, bihira nga niya ikasa yung Purify. Literal na nakasave lang yan sa implosion. So paano mo ila-lockdown si Outplayed? Paano mo ila-lockdown din si MPN? Napakadulas ng isang Joy
Deathless pa rin. Not to mention Hajj. Wala pa rin, hindi pa rin nagpa-purify si Hajj, man. Oo, nag-purify sila isang beses. Oh, isang pero beses. early game pa yun. Early game pa yun. Pwedeng flame shot yung hawak niya tapos walang mangyayaring masama. Oo, kahit ano. Pwede na gawin dito ng Blacklist. 13k ba naman ang inyong gold lead? At literal, nahihintayin na lamang talaga nila mag-spawn ng Lord para kunin ito at tapusin ang laro. And at this point, EVOS Esports, as much as possible, gusto mo ma-1 yung Blacklist bago pumasok yung Lord, bago mag-spawn yung Lord, para may chance kayo makabawi. So far, not looking good para sa Sun Chase pick na naman ng EVOS Esports. You mentioned it, si Nikki, na walang magawa ngayon. Again, magfa-flourish lang siya na talaga kung may ma-pick off siya, kung may ma-petrify siyang key member. Sino yon? MP or outplayed? One or the other. Maybe si Hajj. Pero at this point, sobrang hirap gawin kasi nga may Fury. Yung dalawa doon. Ay! Di pa nga tumama yung Sacred Hammer doon ni Tony at napalayo ni Perch Siva. Ang members ng EVOS Esports habang si MP working on the Lord outplay, nakikipag 1v1 kay Veldora, walang takot kahit naka-vengeance pa yan, pumasok si Tony with the implosion, pero kay Perch Siva lamang tumamak, Lokon kill lang pag nangay, reward manipulation, pero eto na ang mga agents! Unti-unti nang bumabagsak ang mga tigre ng EVOS Esports! Nikki na lamang ang natitira kahit may Shadow Clone Jutsu ka pa, hindi mo kakayanin ang lakas ng 5 ng Blacklist International! Minions onto the top plus the TPs, and Blacklist will advance to LCQ! May kasama pang TP! 1 BO3 away.